To give us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva. Oh, siguro, ako'y kilala nyo na. Pwedeng hindi na ho ako ipakilala. Ano po? Palasak na yung pangalan ko po sa inyo. At salamat sapagkat ngayong umaga ay napakaganda ng mensahe ng Lord. It's all about imitate Christ. Palakpakan po natin ang Panginoon. Revival, a call to imitate Christ. May tanong po ako sa inyo. Nung hindi pa kayo nakakakilala sa Panginoon, may mga iniidolo po ba kayong mga artista? Mga dancer, mga politician, di ba? Pastora, normal ba yon? Natural lang ba na humanga ka o umidulo ka? Natural lang naman po yun. Minsan, malaking tulong po yun para meron tayong maging gabay sa ating mga pangarap. Nalalarawan po natin ang ating sarili na yung iniidolo natin. Ba't kaya napakaganda nito? Ano kaya sikreto nito? Ba't kaya napakatalino nito? Ba't kaya yumaman to? Sa isang banda, kapag pinositibo po natin, may tulong po ito. Amen po ba? Pero kapag hindi naging balanse ang ating pag-iidolo o paghanga, pwede tayong ma-prostrate. Pwede tayong ma-disappoint. Kaya balabalansi lang. Sabi mo sa katabi mo, balabalansi lang. Kalma-kalma lang kapag meron tayong masyadong hinahangaan. Lalo na kapag sinet natin yung standard sa mga dalaga. Kapag nag-set tayo ng standard, sasabihin natin, gusto ko pagka nag-asawa ko, di baling pogi, basta matalino. Di baling matalino, basta may pera. Di baling may pera, basta mayaman. O, di ba? Parang wala ka naman yatang tapon doon. Paano kapag dumating sa punto ng buhay mo, ang ibigay sa'yo, lahat ng hinahanap mo wala sa Kanya? Kasi hindi ko mo yung hinahanap mo, ay yun ang gusto mo, yun ang tamang dapat ibigay ng Diyos sa'yo. Kadalasan po, ang Diyos ay hindi bumabatay sa saktong gusto mo. Ang Diyos ay hindi sumusukat sa mga bagay na alam mong doon ka sasaya. Dahil hindi lahat ng masayang taong kasama ay tamang tao na pwede mong makasama. At hindi lahat ng mga pwede mong hangaan ay talagang perpekto ito na pwede mong sundan-sundan ang buhay nito. Kaya napapanahon po, nako talaga naman pong strike into sa heart natin. Revival, a call to imitate Christ. Minsan naligaw po yung aking daliri. Meron akong nakita sa Facebook, isang TikTok, na meron pong dumadaan na mga chinito ba? Tapos ang hahaba ng buhok. Nako, may mga halos umiiyak, hinihimatay. Nahuhubaran ng damit kasi naghahablutan. Sa umpisa, parang okay lang, nakaka-overwhelm kasi yung tangong hinahangaan nila talagang nagpapasaya sa kanila. Pero yung halos mahubaran ka ng damit, masaktan ka, matanggalan ka ng dignidad, dahil sa sobrang paghanga, parang, sorry kung meron dito nun, parang hindi na yata normal yon. Na kapag halimbawang nakikipag-unahan ka para makamayan mo, yung hinahangaan mo, nakipagbuntalan ka muna, nakipag-apakan ka at nakipagtadyakan ka, parang, kayo, okay lang sa'yo, Nati Marge, yung bang matadyakan ka dahil uunahan kang mas makapunas ng pawis do sa idol, parang medyo hindi na yata okay yon. Pero mas okay yung babaeng 12 inaagasan ng dugo. At sinabi niyang, mahipo ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoon. Alam kong gagaling ako. So alam niya yung pinaglalaban niya. Alam niya kung paano siya makikigulo. Sa dami ng gulo sa mundo, sana yung mga mabababaw na kaguluhan, wag na tayong sumali. Tamang hanga lang. Hindi pwede yung, alam mo, naalala ko yung in-interview na isa sa mga pan nun. Sabi niya, kung kinakailangang anakan niya ako, sorry sa word okay lang. Basta malahian niya ako. Sabi ko, di ba ang tawag dong obsession na? Kapag ang pag-i-imitate natin, nawawala yung personal or your own identity. Na just because yun yung hinahangaan mo, pati buhok mo, gagayahin mo siya, parang okay lang sa una dahil trending yon. Pero yung pati buong itsura mo, reretoke mo na, at pati the way you talk, pati yung gusto ng iniidolo mo ay gayahin mo na, parang binarubal mo na yata sarili mo nun. Parang wala ka na yatang tinira para lamang sa isang tao na hinahangaan mo. Sana wag kong mapalungkot yung may mga iniidolo. Tuturuan lang po tayo ng Diyos ng tamang paghanga. At ilalagay tayo ng Diyos sa totohanang dapat gayahin
at hangaan. Let's bow our head and let's pray. Panginoon, dalangin ko po sa umagang ito ay isang maliwanag na isipan ang ipagkaloob mo. Isang pusong nagpapaturo. Hayaan mong ibaba mong kakaibang karunungan upang patuloy na maunawaan namin ang dakilang salita mo na magtutuwid ng aming buhay. Gamitin mo lamang po ang iyong abang lingkod bilang daluyan ng iyong biyaya at pagpapala. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po aming samot panalangin. Sa ngalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen! Palakpak nga po kay Lord, yung masigla. Hallelujah! Our God is alive! Amen! He is alive, awake, alert, enthusiastic. Amen! Buhay, gising, at hindi pwedeng matulog sapagkat ang Diyos natin ay laging merong kayang gawin na hindi natin kayang gawin. Our theme is all about a call to imitate Christ. At ang aking title na ituturo, it's all about imitating the mind of Christ. Everybody say, imitating the mind of Christ. Nakakatuwa pong isipin, na si Apostle Pablo po mismo ay nagsabing, be imitators of me, just as also I'm of Christ. Sa 1 Corinthians 11:1. Gayahin niyo ako, gaya ng paggaya ko kay Hesukristo. Nakita po natin kung paanong maikling kwento lang kay Apostle Pablo. Makikita po natin na si Apostle Pablo ay, pag inaral nyo, magaling na tao yan. Matalino. Magaling sa Bible. Malakas ang impluensya. Iba dating. At siguro, kay Apostle Pablo, akin lang po to, walang ibang pwede na siyang kopyahan, dapat sapagkat ang tingin niya sa sarili niya, kaya niya nang gawin. Kung sa tapang lang, walang-wala po ang sino mang matapang ngayong nabubuhay. Kaya niyang magtaya. Ipaglabang lang ang kanyang katwiran. Matindi rin ang koneksyon. Akalain mo na bago siya mabulag, ang punta niya talaga sa isang makapangyarihang tao, nahihingi po siya ng appointment, at pwede bang payagan niyo ako na isa ko sa mga pwedeng papatay ang lahat ng Kristiyano? Na magbaba ng batas. Na kapag inaral mo, parang sa kongreso, may puwersa siya na ayaw niya na mamayani ang Kristyanismo. In fact, isa po siya sa nagpapatay, isa po siya sa kasangkot sa pumatay kay Esteban. Pero akalain mo yung conversion niya, yung transformation niya, yung revival niya, hindi mo mamamataan at hindi mo maaaninigan kung sino si Apostol Pablo sa nakaraan. Kung paanong pumapatay siya ng Kristiyano, ang deklarasyon naman niya, mamamatay ako para kay Kristo. Kaya ang sabi niya, be imitators of me just as I also am of Christ. Gayahin niyo ako dahil ang ginagaya ko, si Jesus. At dumating sa punto ng buhay niya, pati nga kamatayan kung kinakailangan lagpasan ko pa. San hinugot ni Apostol Pablo yon? Yon ay dahil nang makita niya na lahat ng paghanga niya sa sarili niya at kung may higit pa sa kanya, pagsamasamahin man ng galing husay talino at kapangyarihan ng taong nabubuhay sa mundo, hindi na yon pwedeng kumasa pa sa galing husay talino at kakayanan ng ating Panginoon. Kaya wala siyang ibang inasahan at ipinagyayabang kundi ang pagkakilala niya sa Panginoon. Nandyan pa po ba kayo? Ang ating verse po ay makikita po natin sa 1 Corinthians 2:16 says, sabi po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 6, for who has known the mind of the Lord that he may instruct him, but we have the mind of Christ. Everybody say, we have the mind of Christ. Yun ang maganda, no? Nung makakilala tayo sa Panginoon, nagkaroon ng transformation. Hindi muna ng itsura mo, nung takbo ng isip mo. Alam niyo po, malaki kinalaman kung paano tumatakbo ang ating isipan. Nung isang araw, sabi po ni Pastkay, ma, wag niyong gamitin ang kotse, delikado. Sabi ko, bakit? Kasi meron siyang sign. Ang unang tanong agad namin ni mami niya, saan kaya may sira? Makina? Di ba? Kasi kapag minor lang, pwede pang mapatakbo Kung may konting minor lang, kaya pa yan, sige. Alam to ng mga may sasakyan. Pero nung sinabi ni Pascay, wag niyong patatakbuhin kahit saan, delikado. Sabi ko, ano kaya problema, makina? Bakit yun agad ang makina? Kasi pwedeng bigla ka na lang itigil nito, bigla ka na lang ibagsak nito, bigla ka na lang ibangga nito, ilagay ka sa alanganin. Dahil yung pinakamakina, nandoon nakapaloob kung paano tatakbo ng maayos ang kotse, ang sasakyan. At ako, for me, ang pinakamakina ng buhay natin, isip natin. Kaya nga yan ang battleground Kaya nga may ospital para sa mga nawalan ng pagkatino sa isipan.
Ano sabi ng iba? Pasensya na po sa gagamitin ko. Napatiran. Nasiraan. So, pwede nating i-example na ang isipan natin ay pwedeng makina ng buhay natin. Kaya dapat maayos ang takbo ng isipan ng isang tao. Pero ito ang isang tinatarget ng kaaway. The battleground is not in the heart, but the mind. Bago ka magdesisyon, pumasok muna sa isipan mo yan. Bago ipagkanulo ni Pedro, ni Judas, ang Panginoong Jesus, pumasok muna yan. Nakapasok kay Pedro ang takot. Nakapasok kay Judas ang pag-iimbot. Bago magrebelde si Absalom, na-imagine niya muna kung gaano kasarap ang nasa posisyon. Bago makipagkwentuhan si Eva kay Satanas na Lucifer, lahat ng nadidinig niya kay Satanas, naglalaro sa kanyang isipan. Nandyan po ba kayo? Hello? Bago malagay sa bisyo ang tao, naglaro muna sa isipan yan. Mapait eh. Hindi, sandali lang yan. Tikman mo. Sa umpisa lang mapait. Pero masarap matulog kapag ka umiinom ka niyan. Hanggang sa hindi na naging pampatulog. Naging bisyo na. Sa mga magnonobyo, kamay lang eh. Kaya nga sabi ko sa mga kabataan, kapag hindi lang kamay ang hinahawakan sa inyo, i-break nyo yan. Nandyan po ba kayo? Ganun ako katindi. Wala pang kasalan kung saan ka na nahahawakan. Konting sela naman sa kaluluwa at espiritu. Naku, pasensya na, maanghang po ba? 2 weeks lang naman ako nawala. Nandyan po ba kayo? Bakit? Pinaglaro sa isipan. Makina ang isipan ng buong pagkatao kung ano ang kanyang kilos, galaw, at pananalita, mga desisyon sa buhay, kumikilos at tumatakbo ang isipan. Kaya kapag nakapag-desisyon tayo ng mali, dahil sa takbo ng isipan natin, reflection yon ng buhay natin ngayon, balikan natin ang nakaraan kung paano tayo nagdesisyon sa nakaraan. Pero ito maganda, may pagbawi. Sabi mo sa katabi mo, may pagbawi. Ito yon, Ephesians chapter 4, verse 23. And be renewed in the spirit of your mind. Everybody say, and be renewed. Merong sinasabi, Kuya Willie, babae na makina niyan. Tama ba sa sasakyan? Sino ba yung mga may sasakyan dito? Di ba, kuya? Babae na. Pag binababa makina na isang sasakyan, di na pwedeng gamitin? Ha? Hindi? Pwede pa, Darrell. I-overhaul lang yata ito. Aayusin. Baka kaya minsan, mali-mali na desisyon natin sa buhay. Baka kaya minsan manhid na tayo sa mga iba't ibang sitwasyon. May problema na yung makina ng buhay natin. Baka kailangang ibaba natin sa Diyos. Ipa-overhaul natin. Kasi alam nyo kung bakit? Iba mag-isip ang Diyos sa isipan ng buhay ng bawat isa. Tandaan po natin yan. Grabe siyang mag-orchestrate. Grabe siyang gumawa sa panahong nasasaktan tayo, sa panahong hindi natin maunawaan, sa panahong nag-iwanan ng sinuman, pero meron palang pinahintulot ang Diyos gaya ng ginawa niya kay Joseph. Na akala mo masasakit lang, hanggang sakit ka lang. Pero yung sakit na pala yun, tuntungan mo para mas maging matalino ka at marating mo ang tagumpay sapagkat yun ang takbo ng isip ng Lord para maging matured ka. Nandyan po ba kayo? Alam nyo, nung nag-aaral ako, in-enjoy ko na lang kahit hindi ko gusto yung course. Kaya yun ang sabi ko kay Bunso. Bunso, alam ko hindi mo first love yung course mo, pero i-enjoy mo. Pag-aralin mong mahalin, ilalaban mo yan hanggang uli. Kaya nung nagka-problema siya sa school, umiiyak siya eh. Man, hindi ko deserve tong grade na to eh. Ako naman nakangiti habang umiiyak siya. Hindi niya ako maintindihan. Sabi ko, worth it pala yung pagpe-pray ko. Kasi manifestasyon na yun eh. Na nung ayaw niya, yung course na, sabi ko sa kanya, anak, baka pwedeng subukan mo tong course na to. At hindi rin ako nasaktan na sa loob lang ng 1 taon, hinayaan niya, na mabaliwala yung 1 taon na yon. Hindi siya nakatikim ng kahit, anak, napakamahal ng pagkaka-enroll ko sa iyo. Kasi it's my fault. Wala pa sa kondisyon ng puso ng anak ko. Hindi pa naghihiwalay yung first love niya sa course niya para yakapin ng isang bagay na dapat sundin niya ako. Dahil ito ang leading ng Lord sa akin. Kaya yung 1 taong malaking salapi, nasira yun, nawala. Pero sabi ko, it's okay, Lord. It's okay, anak. It's okay. Hanggang sa natututunan mo ng tanggapin, mahalin, at sumunod sa akin. So nag-enroll. Grabe naman ang binigay na grade sa akin ng anak ko.
partidang, inaaral ko pa lang, ma. Sabi ko, for the glory of God, inaaral pa lang ito. Pero anak, ano ba, maglalaudi ka ba? First year pa lang yon. Pasensya na sa anak ko, yung first year, kinuha niya ng 2 years dahil yung isang taon, hindi nga niya gusto yung course. Pero nung pumasok siya first year, at na-motivate ko siyang, anak, sabi ko, pagdating kasi ng ilang taon, mas maraming kurso ang hindi nakikita eh. Pero yung kurso mo, pagpasok mo yan, hindi ka nadadaan sa basic salary. Dahil lahat ng kumpanya kakailanganin yan. Tanungin nyo na lang po si Kat kung ano kurso niya. And then, nung nagkaroon po siya ng pagsubok, may iyak, magdamag. Ako naman, nakangiti. Sabi ko, Dad, may iyak si Kat. Sabi niya, bakit? Kasi may nangyari sa school, ganun-ganun. Hindi niya deserve yon. Ayan, sabi ko sa kanya, punta ako sa school, anak. Punta ako sa school. Ma, wag na. Kilala ka dun eh. Di naman ka ako makikipag-away. Ba't ka ginanyan ng professor mo? Hanggang sa sinabi ko, anak, sige, bukas na bukas, kaya pa ba? Mag-ship ka na, mag-architecture ka na lang. Ma, hindi, ayoko, tatapusin ko to. Ayoko. Umiti uli ako. Alam mo yung may pagsubok na nangingiti ka kasi bahagi iyon ng pyesa na binubuo ng Diyos para mabuo ang pangarap ng Diyos sa buhay mo. Bahaging pyesa yon. Nasabi ko, gusto na niya, Daddy, gusto na niya. Sabi ko, paano yan, anak? Iniwan ka na sa group thesis. Ma, ako na lang mag-isa. Sabi ko, Philippians 4:13, you can do all things through Christ who strengthen us. Bakit ko sinimulan sa ganito? Baka ang ilan po sa atin pabitaw na. Baka ang ilan sa atin tuliro na. Ang iba sa atin tulala na. Ang iba sa atin hindi na alam ang takbo ng isip na kung paano maaayos ang mga bagay-bagay. Balik lang ho tayo sa Diyos. Hayaan natin na ibaba ng pinakamahusay na mekaniko ang makina ng buhay natin. At hayaan nating overhaul natin sa Panginoon yun. Amen po ba? Palakpakan nga natin si Lord. Pero gusto kong sabihin sa inyo that His thoughts is higher than our thoughts. Yung sinabi niya ritong to renew, everybody say renewed. In the spirit of mind, to renew our mind according to the Spirit means we take all our thoughts, decision, and ways of living thought, the lens of what God's Word has to say about all matters and do it constantly. It means we allow God to be the leader of our mind in every way possible by dwelling on His Word and growing an increasingly more intimate. Bukang bibig po naming magkakaibigang mga district pastor. Nag-iisip ba yan? Tapos pag kami naman nagkamali, ano ba ako nagkamali? Nag-iisip ka ba? Simple lang yon, pero pag-aralan mo yon. Hindi ka na i-correct. Yun na lang salitang, nag-iisip ka ba? Kasi binigyan tayo kumpleto ng Diyos sa internal para magkaroon ng manifestasyon sa external. Yung puso, oo, ito yung pumipintig, pero spiritually, sa pusong yan, nakaluklok ang trono ng Diyos. Tingnan nyo kung walang kinalaman. Kapag may nakatatakot, ano nararamdaman nyo? Kinakabahan ako. Kapag may nanakit sa inyo ng masakit na salita, ano masakit sa inyo? Ang sakit ng bukong-bukong ko, bakit? Pinintasan ako? Hindi, sakit naman sa puso niyan. Ang sakit-sakit namang madinig yan. Di ba ito? Kapag yung anak mo wala pa, tapos sinabing may nasagasaan doon, tugudug, tugudug, tugudug. Di ba yon? Kanina, pag kumakanta tayo, ano nahihipo? Balakang mo ba? Paa mo ba? Puso, di ba? Kaya nga nakaganyan. Tapos habang nare-renew yung isipan mo, nagtatali yung puso't isipan mo, nare-renew ang yung kaluluwa. Kaya, si Lord, grabe siya eh. Alam niya kung paano niya tayo isipan ng solusyon sa mga problemang kinakarap natin. At may mga solusyon na hindi mo naisip, yung pala ang solusyon. Nandyan po ba kayo? Ito simpleng testimony lang. Siguro pag tumatanda, bumababaw ang kaligayahan. Di bali na, kaysa naman malalim, mahulog pa sa kasalanan. Aalis si pastor dyan. Sabi ko, Dad, bili ka nito. Importante yan kasi gamot. Katanghalian ang init. Nag-aalala ako sa init. Kasi siyempre may edad na kami, nagbabantayan na kami. Gano'n ka-protective si pastor dyan. Pag nag-CR ako, Ma, okay ka lang? Sabi ko, okay lang, huwag tayo maparanoid.
Kasi alam naman natin, anytime pwedeng magpaalam ang buhay na ito. Pero ang mahalaga, anytime, handa tayo. Nung lumabas na siya, sabi ko, gusto kong bumili ng turon. Kaya lang paghahanapin ko siya, 2:00 ng hapon. Tapos sabi ko, Lord, reveal mo naman sa asawa kong ibili ako ng turon. Never in my entire life na nagbilin po ako ng kapritsyo ko sa kanya pag lalabas siya. Dahil mas maalaga sa akin, hindi yung cravings ko, kundi yung kalusugan niya. Kasi meron akong binibilan sa bandang lugar na yon, malayo yung way. Tapos dumating siya, pawis na pawis. Sabi ko, okay ka lang, Dad? Sabi niya, okay lang. O, dyan na Anya, inumin mo na yung gamot. Sabi ko, okay. Sabi niya, I have surprise to you. Mali pa English niya, I have surprise to you. Sabi niya, ano yun? Sabi ko, ano yun, Dad? Nandoon. Pinagtimpla na rin kita ng brewed coffee. Alam niyo kung ano yung dala niya? Turon. Hawak ko yung turon, Kuya Eric, tumutululuwa ako. Daddy! Daddy! Bakit? Ano nangyari? May text ka na naman bang natanggap? May nag-message na naman ba sa'yo? May nag-bully? Hindi. Kasi gusto ko ng turon. Sabi ko lang sa Lord, pingin turon, please reveal mo sa asawa ko. Kaya lang, Lord, maaraw. Ang layo ng way. Sabi ko, Daddy, saan mo binili ng turon? De si Alphamart, aircon. Sorry naging mababaw ang naging mababaw ang pastor nyo. Ito ba ano ba to, gawa ba to? Kasi minsan tinanong ko kay Paul, ba't ganun? Pagka may sinabi kung gusto ko ng brand new car, may lumalabas sa Facebook. Naraan niyo yun? Pag gusto ko ng ganito, sabi niya, Pas, huwag niyong gawing confirmation ng bigay ng Diyos yan. May ganito na ho, may pinapaliwanag si Paul. IT kasi yun eh. Kasi po, ganun yung Facebook niyo, napag-ahari niyo. Ganun pala ya. Alam mo, sige, magsalita ho kayo. Anything under the sun. Okay. Sige po, after a minute, after an hour, mag-paste kayo, makikita niyo sa market. Nga no. Kaya pa, sabi niya ganun, darating ang panahon, wala nang sikreto buhay natin. Aalamin na, doon na parating si Lord. Na pati isusuot mo, kabisado na ng computer. Yung identification mo, kaya nga may mga nahahak. Ganun patalino ang mundo. Pero wala nang tatalino pa sa Diyos na meron tayo. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Dito po makikita po natin na bakit kailangan ang unang gayahan natin kay Lord, yung kanyang takbo ng isipan. Paano ba mag-isip ang isang Jesus? Yun natanong nyo na ba na, teka, gayahin ko takbo ng utak nito, basahin ko takbo ng utak nito. Minsan di ba ganon? Yung mga CPC ko, lagi yung sinasabi, matuto kayong basahin nyo ang kilos at pananalita ng boss nyo. Practical din yun na para mapalapit kayo sa kanya. Pag malapit ng sumpungin, pagtimpla nyo na ng kape, ang gawin yung asukal, Clorox. Hindi, joke lang. Di ba? Pag galit kayo sa boss nyo kidding aside, di ba? Kasi bakit? Malakas makapagpalapit yun. Sa tao nga, kapag galit na galit, maging malumanay ka. Aralin mo lang takbo ng isip. Although mahirap aralin to, mababasa mo to sa kilos, paborito, at madalas na salita nito. Yun daw ang matalinong tao. Para alam mo kung paano ka tatakbo sa mundong ito. The brain is the powerhouse and leader of our thinking, action, and identity. Our thoughts become action, our action become habits, and our habits become who we are. Our mind is very important as it directly impacts our lives and how Jesus gives us the freedom to live more abundantly. Jesus came so that we might have a chance to live the life for which He came, to save us. But our thinking must align with the new life we receive in Him. To do that, we need to have the mind of Christ. Everybody say, the mind of Christ. Kaya sabi ni Apostol Pablo, we have the mind of Christ. Hawakan po natin ang ating ulo. Sabihin nyo, I have the mind of Christ. I have the mind of Christ. I have the mind of Christ. Palakpakan natin ang Lord. Hindi nyo na kailangan magpa-therapy. Hindi mo na kailangan ng counselor. Hindi mo na kailangan ng stress tab. Hindi mo na kailangan, just relax. Always confess, I have the mind of Christ. I have the mind of Christ. I have the mind of Christ. Amen. Meron tayong isipan na iniligay na isipan ni Kristo. Patutunayan ko po sa inyo yan para makita po natin ano-ano ba na merong partikular na isipan ng Lord na pwede nating magaya. Here are 5 very important traits of the mind of Christ looking into the life of Jesus and what the Bible communicates. Number 1,
The mind of Christ is loving and compassionate. Everybody say, loving and compassionate. Yung isip ni Lord, bago lumagpak rito ang pagtanggap ng mga bagay na hindi kayang tanggapin ng sino man, maganda takbo ng isip niya. Maganda siyang bumulay. Ano yung bulay? Maganda siyang, pag nag-isip ng isang bagay, nilalaro niya sa isipan niyo ng maganda kaysa pangit. At kahit alam niyang may pangit, pipilitin niyang maging maganda yon. Dahil ang magbe-benepisyo, sarili niya bago iba. Tanong ko lang, ba si Ate Marge, Marge, wala kang kaalam-alam, iniisipan kita ng kung ano-ano. Sino naapektuhan, ikaw o ako? Ako! Dahil yung isipan ko, hindi mo nababasa. Pero kapag sinabi ko na kung ano takbo ng isipan ko, sino na naapektuhan? Dalawa na tayo. Nakuha niyo po? So bago mangyari na dalawa tayong naaapektuhan at pwede itong makaapekto pa sa mga susunod na ibang tao na nakapaligid sa'yo at nakapaligid sa akin, dito pa lang binobomba ko na yon. Marge, mahal kita. Di mo man ako mahal, dapat mahalin kita. That is the commandment of God. To Matthew chapter 22, verse 36 to 40, says, Teacher, which is the greatest commandment in the law? Jesus replied, Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. Kung paano mong mahal ang kapwa mo, ganon ang level ng pagmamahal mo sa sarili mo. Yun ang sabi ng Bible, commandment. Kung yung asawa lang natin, di natin mamahal ng husto di paano pa ang ibang tao? Kaya pala ang ano sabi doon? Saan magsisimula ang good works? Sa loob ng pamilya, di ba? Charity begins at home. Pero ito minsan ang ginagawa ng kaaway. Dahil kapag sa isang tao, ang sinira mo dyan ay ang pag-iisip. Kahit gaano ang gawin ng sino man, pag sira ang isip nito at mali ang pag-iisip nito, hindi basta-basta ito nare-resolba. Pero ano takbo ng isip ni Lord? The mind of Christ is loving and compassionate. Mahabagin siya. Puno ng awa. Ngayon po ay mahirap intindihin ang mga Gen Z. Diba? Sabi ko, kausapin ko yung professor na yan, baka mamaya may hintayin pang may mag-suicide na estudyante. Naalala niyo yung binagsak na estudyante, tumalon mula sa fourth floor ng building. Ano ginanti nung ina? Bago ilibing, pinasok niya yung bangkay ng anak niya sa loob ng school. Habang may mga placard na kinokondena ang paaralan at ang guro na naging dahilan ng kamatayan ng anak niya. Ilan ang mga nabubuli na kapag nag-post ka lang naman ng magandang bagay, tapos pinintasan ka ng di ba? Gusto mo lang naman kumita. Pero katakot-takot na. Ilan ang natetreat. Nakaka-apekto sa emosyon. Hindi na tayo matibay gaya ng dati na kahit anong pintas sasabihin mo, git ka lang, mas maganda kasi ako sa'yo. Hindi. Iba na Pag sinabi sa'yo, pangit naman, tatanggapin mo ng pangit ka hanggang sa makita mong sarili mo. Possess ka na ng kaisipang negatibong tingin sa sarili. Si Lord, walang nakikitang pangit sa atin Yun ang maganda meron kay Lord. Nakaset ang mind ng Lord, puro positibong tingin niya sa'yo dahil alam niyang may kakayanan kang magbago. May kakayanan kang maayos ang sarili mo. Pero ang tao, tutuldukan ka, ikaw na yan. Wala Pinanganak kang ganyan, lahi mo na yan, ganyan ka na lang. Pero si Lord, wala Wala siyang ganun. Hindi niya nililimitahan ang kaya mong gawin sapagkat Diyos siya na pwedeng rumitoke ng buhay na mali na meron ka. Teka, nandyan pa po ba kayo? Kasi parang tulalaho kayo. Ako lang to. Amen. 1 Corinthians 13:4, verse 8. As we align our minds to embody truly, love is patient, love is kind. Naku, habang iniisa-isa ko to, ano nga ba, Lord? Mahal, may puso ba akong mapagmahal? Sa 1 Corinthians ay dito makikita natin yung sinasabing pagmamahal na meron ng isipan ng Lord. Kaya kanyang pagtiisan, kaya niyang magpigil sa sarili para sa'yo, kaya niyang magsakripisyo para sa'yo. Ang bait ng pagmamahal niya sa'yo. Ikaw lang, sino ho rito yung medyo kagaya ni Paskayat ko? Yung bang mahina yung pick up? Di ba minsan galit tayo kapag medyo mataas yung sense of, ano tawag doon, IQ mo? Ayaw mong kumausap na ang baba ng IQ. Ikaw na lang gagawa. Simple lang
nasa fourth floor kayo, nag-utos ka doon sa janitor, bumili ka ng mangga ha, eto pera. Ma'am, ba't sobra to? Bahala ka na. Bumaba. Mula fourth floor, sira yung elevator, umakyat uli. Ma'am, pasensya na po kayo, nalimutan ko itanong, hinugho ba o hilaw? So sabi nung boss, ay sorry, oo nga pala, hilaw. Sige po, baba uli. Bumalik uli. Sabi niya, boss, pasensya na po, ilang kilo po? Sabi niya, kaya nga pinasobrahan kita eh. Para kung ilang kilo, pwede na, hindi ako magagalit. Oo, sige po, bumaba uli. Akyat uli. Boss, nalimutan ko. Gusto niyo ba ng bagoong o asin? Sabi nung boss niya, wala na, takaw ko sa mangga. Umakyat ka na. Minsan gagamitan mo ng initiative na lang. Humingi ka na lang ng tawad, pasensya na po. Pinapareho ko lang nilagay bagoong at asin. Ginawa ko na pong 2 kilo. Kasi baka mamaya, ganahan kayo. Kulang kayo sa 1 kilo, sobra naman po ang pera nyo. Baka naman hindi magalit yung boss mo. Alam mo, minsan ganun eh, no? Nagpabili ka ng pandesal, 1 ka lang naman, 1,000 yung bigay mo, binigyan ka ng 1,000 pandesal. Hallelujah. Parang nangyari sa akin yun. Praise God. Number 2, the mind of Christ is peaceful. Kailan nagpanik si Lord? Bigyan niyo ako ng verse. Bigyan niyo ako ng sitwasyon na nagpanik si Lord. Meron ba? Nung lumapit sa kanyang, Lord, bakit? Ayaw magsiuwi, mga gutom na. Ilang tao? 5,000. Wala ho tayong pakakain. At kung sakaling pakainin natin yan at may ibenta tayo, grabe po, yung sweldo ng isang tao, magsasaper para ng pakainin yan. Pero meron bang ganun si Lord? Wala eh. Sabi ng John 14:27, peace I live with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Kapag nag-trouble na to, magwo-worry na to. Kapag naguluhan na to, mag-aalala na to. Pag na-blackout na to, blackout na rin to. Let it flow ka na. Hindi lahat go with the flow, mga kapatid. Lalo pag Kristiyano tayo. Lalo pag may iniingatan tayo. Lalo kapag leader ka. Lalo may pamilya ka. Hindi ka go with the flow. Hindi, may laban ka. May ilalaban ka. Ang pumapayapa po, merong salita ng Diyos na nasa tama at nasa gitna ng kalooban ng Diyos. Merong kasing payapa kasi dead man na lang kayo. Kasi wala na akong pakialam sa inyo. Si Jesus, nung may lumapit sa kanya, sabi niya, Lord, nahuli ang babaeng ito na nangangalunya. Batuhin hanggang sa mamatay. Saan siya sinukol? Sa batas. Batas na namamayani. Pangalawa, sa kasalanan na talagang magbubulit sa impyerno. Panik ba si Jesus? Tiningnan yung babae. Tiningnan lahat sila. Ganun ba? Umupo. Kumuha siguro ng sanga-sanga. Pakisabi kung sino ang walang kasalanan, maunang bumato. Di ko nga alam kung ano sinulat doon ni Jesus eh. Alam mo ba yon? Sulat siya. Siguro tumagal na mga 10 minutes, 15 minutes, tahimik eh. Tumingin siya, wala nang kasama yung babae. Sabi niya, nasa sila? May bumato ba? Wala po. Grabe ka payapa. Sinukol na siya, batas at kasalanan na tinuturo niyang kabanalan. Hinarapan siya ng isang tao na dapat niyang hatulan. Humatol ba? Hindi. Payapa. Bakit? Alam ko na ang sasabihin ko ay ayon sa gusto ng Ama. At ito ang takbo ng puso at isip ng Ama. Tandaan po natin, we cannot fake the peace. Sabihin mo sa katabi mo, we cannot fake the peace. Hindi natin ma-fake ang peace. Nung birthday ko, niregaluhan ako ng, tama ba, ng unan. Sabi, yung unan daw yon, memory pillow. Tapos mas mahal, kasi yung memory pillow na yon, may kasama pang, peace pillow. Na nasasayad pa lang daw ang ulo mo, nakakatulog ka na. Parang kagabi hindi ako nakatulog. Yun pa rin yung unan ko. Wala eh, gawa lang ng tao yan eh. Ang trouble wala sa labas, ang trouble nasa isipan. Kahit humanap ka ng lugar na tahimik, para tahimik ang buhay, sa tahimik tayong lugar, walang iba kundi sa sementeryo. Di ba? Ang trouble wala sa lugar. Bahagi lang po yan, nasa isipan. Amen?
Peace I live with you. A great identifier that God is present is when there is atmosphere of peace. God is the bringer and peace. All His way and guidance render peace. He gives it in a way the world does not give as we adopt His perspective on life and situation. Peace of mind is unmissable characteristic. Kailan nagpanik si Jesus? Nung merong tinapay at 2 isda, napakain ng 5,000. Hindi siya nabanaagan. Hindi siya napadala ng mga nagpapanik na tao. Mga disipulo na binilang halos, nagawa mong bilangin 5,000, pero dito pa lang makikita nating mahalaga ang bilang nyo. Kaya may reporting po tayo. Bawat punta nyo, tantos, umaten siya. Kaya nagtataka kayo, hindi namin, kinamusta kayo, hindi kayo naka-attend. Mahalaga ang bawat pangalan at bilang ng dumadalo. Doon pa lang 5,000. Sabi po, hindi pa bilangan children, men's pa lang yan. Kaya nga may AMT tayo, may reporting tayo, may inaayos tayo because number is very important. Kaya meron pong book of numbers. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Sa book of Mark chapter 4 verse 39, He got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet, be still." And then the wind died down and it was completely calm. Nagpanik ba si Jesus? Nang napakalakas na hangin, napakalakas ng ulan, napakalakas ng alon, nagpanik ang mga kasama at sinabi niyang, "Jesus, babagsak po tayo, tutulog-tulog kayo." Ah, ganun ba? Teka, sandali, ano gagawin? Nagpanik ang mga magagaling na swimmer. Alam nyo ba, halos lahat, mostly nung nasa loob ng bangka, swimmer, nagpanik. Dahil alam nila, kahit magaling silang lumangoy, sa laki ng alon, malulunod pa rin sila. So hindi sila nananga, na swimmer sila. Tinawag nila si Jesus. Pero ano sabi ni Jesus? Kailangan ko pa bang rebuke yan? Sapat lang na makita niyong kasama niyo ako, natutulog ako, kaya kalma lang. Payapa lang. Hindi ko kayo tinutulugan. Tinetesting ko lang kayo sa panahon ng bagyo ng buhay nyo. Sino tatawagan nyo? Sabi ng isang quotation, the positive thinker sees the invisible, feels the intangible, and achieves the impossible. Number 3, konti na lang po ako. The mind of Christ is humble and servant-oriented. Philippians chapter 2, verse 5 and 7. In your relationship with one another, have the same mindset of Christ Jesus, who, being in a very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Philippians chapter 2, verse 5 to 7. Sa relasyon mo sa Panginoon, magkaisa kayo ng isipan. Kaya alam mo, makikita mo yung 12 disciple, hindi lahat yun matatalino. May doktor doon, magsasaka, karpintero, may tambay doon, may negosyante doon. Pero ang nag-unite sa kanila ay dapat yung isip ko, takbo ng isip nyo. Yung isip ni Jesus. Na mahalaga kay Jesus ang kaluluwa. Mahalaga kay Jesus ang mission niya. Alam nyo, hindi sa haba ng paglilingkod eh. Si Jesus 3 years lang eh, pero hanggang ngayon naglilingkod. Yung kanyang mga ginawa. Tayo, tagal-tagal na nating naglingkod kung kailan tumagal na di-disqualified pa yung ating paglilingkod. Ayoko makita ang sarili ko na tumungtong ako ng 50. Maraming mababaliwala na pagod sa igugugol ko sa bawat tayo ko. Alam ni Helen yan at ni Michael yan. May mga panahon na kinakabahan kami sa nararamdaman namin dahil nagkakaedad, Ate Anisha. Pero kailangan nung humayo. Na kailangan swak ang motibo ng puso mo sa paglilingkod mo at ibibigay mo ang pinaka-the best para sa Diyos. Life is too short. Marami pong kinuha ng maaga si Lord. Kasama na po dyan ang ating mahal na Mayor, Johnny Villanueva. Napakaikli lang na naging buhay niya, pero hanggang ngayon, impact ang buhay niya. Maraming mga Kristiyanong maagang kinuha sa maikling panahon ng paglilingkod, pero hanggang ngayon, ang patutuon nila ay naglilingkod. Nawa po sa haba ng ating paglalakbay sa paglilingkod, gumagawa tayo ng panibagong sigla. Panibagong apoy na susundan ng mga henerasyong susundan ang yapak ng ating paglilingkod. Palakpakan po natin ang Panginoon. The mind of Christ is humble and servant-oriented. Alam niyo, parang hindi tayo matukso kapag kami opportunity. Kaya ang daming na-scam sa atin eh, no? Di ba? Bigay mo number mo, nanalo ka ng 5,000. Bibigay mo number mo. Dami na talaga eh, no? Na naloloko. Pati nga pag-ibig, ini-scam na eh. Pinuyat ka magdamag,
Hinahay ka lang sa gabi at sinasabing kumain ka na. Kala mo kayo na eh. Kinabukasan nakita mo may kayakap, nagwawala ka. Bakit? Ano sabi sa'yo? Bakit tayo ba? Pag-ibig scam. Ang dali nating lokohin kasi yung takbo ng isip natin nagiging marupok sa pagharap sa iba't ibang pagsubok. Sabi mo sa katabi mo, nandyan ka pa? Si pastor dyan, tinatantusan ko, hello, andyan pa kayo? Sabi ko, ba't ba yun ang manirisi mo? Eh kasi minsan nakatitig na lang. One time nagturo po ako, umiiyak po ako. All of the congregation umiiyak. Pero meron ako sang nakita, may hawak ang cellphone. Grabe, distract ako dito. Alis ako ng tingin. Eh, lahat umiiyak na eh. Ikaw ba naman ipaliwanag mo yung kamatayan ni Jesus? Siya hawak ang cellphone niya, pero kinikilig. Nakangiti. Minsan nga, pagka ang anak ko hawak ang cellphone at nakingiti, anak, tapat ka lang. We will support you 100%. Mami, wala to. Ganyan. Anong wala to? Anong wala? Hindi lahat ng kilig kalooban ng Diyos. Kapag hindi tayo marunong makinig at kinilig, kasunod ay kapahamakan. Nandyan po ba kayo? Para hindi tayo mahulog sa kasalanan, nakikipagharimunan sa konting halaga na ang kapalit ay kamatayan ng kaluluwa. Tandaan nyo ha, walang kapalit. Ang buhay na ito, bilyon man yan, tandaan nyo. Sabi ni Manny Pacquiao, nakamtan ko na ang lahat ng rangya sa mundo. Kinilala ako sa buong mundo. Mas kilala siya sa presidente ng kahit sinong bansa. Sa sobrang sikat niya. Sa dami ng pera at yaman niya, baka hanggang kaapu-apuhan na meron siya, hindi agad maghihirap. Pero ano sabi niya? Sukdulang sinasabi ko sa inyo, ang tunay na ligaya at payapang buhay ay kay Jesus lang masusumpungan. Amen? So kapag mandarambong na kayo, mga ka-Facebook ko dyan, pag mandarambong na kayo, isipin nyo na, hindi ito kalooban ng Diyos. Karma is real. Sowing and reaping is real. May bayad sa bawat mali. May pagpapala sa bawat tama. Puntos lagi ng tama. Amen. Anong ginawa nating tama bago tayo gumising? Sa loob ng isang linggo, ilang puntos na tama ang naging kaisipan mo na alam mong bullseye ako dito. Tama, naging takbo ng isip ko. Malaki kinalaman ng makina ng buhay natin sa tatakbuhin ng buhay po natin. Ako, sa totoo lang, habang inaaral ko to, sabi ko kay Pastor Jan, bago pa ito dumating, sabi ko, gusto kong ituro yung the mind of Christ. Na paglalaroan ng maraming Kristiyano, tulala na lang sa loob ng church. Pag tinanong nyo, pag nag-exam, anong title ni Pastora sa preaching niya? Hindi masagot. Sino guest speaker? Sino nagturo last Sunday? Hindi na masagot. Consume ng napakaraming bagay. Pag ako nagmi-meeting po sa CPC, please, alam ko busy kayo. Hindi huna muna ako mag-start. Gusto nyo coffee? Lalo pag sa bahay. Pika-pika tayo. O, kamusta Charlene? Sa Jenny B, okay. Anong magandang pangyayari? Set na atmosphere. Kasi dala pa nila yung takbo ng, yung nasa office nila, yung nasa ganito nila. Set na atmosphere. Okay, chismisan muna tayo na magaganda. Musta boss nyo? Nakukwento nila na nakakatawa. Pas, yung boss ko biglang lumabas sa opisina, nagwawala, at pinagsisigawan kami lahat na ganyan. Kayong lahat! Ano ginawa nyo? Wala, nagte-text lang kami. Si boss, may sumpong na naman. O pagkatapos, wala na, tawa na, napagkwento. Okay, go. Mahirap kasi pinagagawa ko sa... Isipan nyo ng programa to. Gawa natin ng programa to, gawin natin, ganun rin. Ito, team. Okay? Okay. Akit na ako Sige, akit ako sa taas. Gusto ko maging matapat. Pinanunood ko yung What Happened to... Ano yan, Roma? What Happened to Secretary Kim? Kinikilig kasi ako dun. What happened to you, Secretary Kim? Tapos, pagbaba ko, ano na, okay na? Okay, pass. Ano title? Chetra. Okay. Alam nyo, pag binusisi ko, kinokorek ko pa yon. Hindi ako nagyayabang. Nanood pa ako ng Secretary Kim. Sabi ko, ba't yan ang iniligay nyo? Paano mangyayari dyan sa game na yan? Sabi ko, sandali, magkakape ko. Balik ako, ha? Okay, balik. Okay, good. Push na yan. Lagay na natin sa ano yan. Kasi hindi pa naka-align yung isip. Naisip ko na kasi yan. Bago ko pa isip sa inyo, iayos nyo na lang. Kasi hindi pa tama ang pagkakahanay-hanay sa isip ko. Kayo maghahanay-hanay. For the glory of God po yun. Palapakan nga natin ang Panginoon. So, tatapusin ko na po ito.
Ito nakita po natin dito, the mind of Christ is humble and servant-oriented. Paano natin dito? Naalala nyo na hinugasan bigla ni Jesus yung mga paa ng mga disipulo? Ikaw ang hugasan ng sino man. Palagay nyo, ang bawat attendance bago papasok, huhugasan ng paa, sisimba ka pa next week? Hindi na. Una, pwedeng mahiya ka, bakit mabisto pa, may alipunga ako. Mabisto pa, amoy ng paa ko. Pwede yun pang sariling pride. O kaya, nakakahiya. Tutulong na lang ako manghugas. Pinakamababang ginawa ng isang pinakaabang tao, maghugas ng paa. At hindi lang yan, nung nakapako na siya, dinuran siya. Prepared na si Jesus. Sa bawat yugto ng kamatayang meron siya, handa na siya. Bakit? Ito natakbo ng isip ko. Pangninindigan ko tawag ng Diyos sa akin at alam kong kasama ko ang Ama at sa tawag kong ito, masasaktan ako. Mga kapatid kong naglilingkod sa Lord, makasanayan na natin na minsan nasasaktan tayo sa paglilingkod. Pero hindi dahilan para huminto. Hindi dahilan para umayaw. Mapapahiya, mahuhulog sandali, bangon lang. Masasaktan, oo, magpapagaling. Mapapahiya, oo, pero bawi. Amen. Bibigay, pero please naman, tayo lang. Tayo lang. Pinakamahalagang bagay na pwede nating magawa na sa mundo, to glorify God. Nothing more, nothing less. Dito, mga kongregasyon, hindi nyo na alam dito sino laude. Hindi nyo na alam dito kung sino yung may mataas sa posisyon. Mga manager sa kumpanya. I'm talking about all the leaders and workers. Hindi nyo na alam dito kung sino yung kumakausap sa inyo, humihingi ng pangalan nyo. Baka magulat kayo minsan, pumunta kayo sa isang kumpanya, makita nyo, pagre-reportan nyo, boss pala yun? Sinungitan ko? Grabe, taga-dalang ng baso ni Pastora. Taga-ayos lang, taga-hiwa lang ng mangga ni Pastora. Because we are all servant. We are all servant. Ako, alam ko, Kuya Willie, panalo paglingkod ng Jelme Kawayan. Tumayo ang lahat ng leader worker dito. Kasama ka na Michael, kasama ka na Kai, kasama ka na Helen, na may sweldo kayo buwan-buwan. Yung St. Peter nyo nga, kailan ko lang nabayaran eh. Nung di ko na kayang bayaran, kayo na nagbayad. Totoo po yan. Sabi ko, wala namang mga benepisyo to. Kapag kami kinuha ng Lord, ayoko na mag-solicit kami sa inyo. Kaya St. Peter man lang, ginapang na namin. Pinakaayokong regalo. Pero dapat namang ibigay. Para sa panahon na kunin tayo ng Lord at wag naman sana, hindi na tayo magpahirap. Hindi na yung, baka meron kayo dyan para lang maipalibing ng gusto. Para maganda naman ang ataol ni Pastora. Hindi na nang ganun. Di ba? Hanggang sa ikaw ay kunin ng Lord, maraming napapapala at nabe-bless sa'yo. Palakpakan po natin si Lord. Number 4, huli na. The mind of Christ is patient. But you, Lord, are compassionate and gracious. God slow to anger, abounding in love and faithfulness. Seeing in our own lives that countless mistakes we've made. Nakikita natin kung napakarami nang meron tayong mali, pero minsan di natin kayang umahon. Pero si Lord, hindi siya napikon sa buhay ng bawat isa. Lagi siyang patient sa atin. And the mind of Christ is gentle. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Alam nyo, ang isang karakteristik ni Jesus, napaka-gentleman niya. Sobra. Binibigyan niya ang bawat isa ng pagkakataon. God gives every person to choice to receive, never forcing His ways, but gentle in His approach and presence. Hindi niya tayo pinipilit. Walang pinilit si Lord sa mga disipulo. Kaya sa paglilingkod natin, walang pilitan. Voluntaryo lang. Ako ho, kasi for 35 years in service sa Panginoon, masasabi kong walang lugi. Masakit man minsan, pero panalong-panalo sapagkat sa Diyos na mayroong mataas na pag-iisip na kaya tayong iligtas sa anumang pahamakan ng buhay natin. Palakpakan po natin si Lord. Tatapusin ko na po. Sabi ng Isaiah 55 verse 8 and 9, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and thoughts than your thoughts. Bago ako manalangin, gusto ko pong iwan to. How can we start gaining the mind of Christ? Meditate on God's Word day and night. Sabi ng Bible,
meditate my word day and night, night and day. Psalms 1, 2, and 3. But those who delight in the law of the Lord and who meditate in His law day and night, that person is like a tree planted by the streams of water. Para maging maayos ang takbo ng isipan, lagyan ng salita ng Diyos. Bulayin ang kanyang pangako, bulayin ang kanyang mga salita. Sapagkat sabi ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Number 2, continuously connect with the trusted mentors and friends. Hindi ko gagarantiyahan na lahat ng Kristiyano ay tamang friends and tamang mentors. Pero may kaisipan naman po tayo para pumili ng tamang tao. Baka mamaya ang tamang tao pa sa'yo, mga kaibigan mo sa sanlibutan. Kasi masaya ka. Magaling kayang magpasaya mga tao sa sanlibutan, pero hindi ko mo sumasaya ka sila ang tamang tao. Hindi ko mo tumutugma yung gusto mo sa mga payo nila, nasa tamang payo ka at nasa tamang tao ka. Hanap tayo nung taong talagang iniiyakan ka, patalikod at harap, dahil nagmamalasakit at nagmamahal sa'yo. Hanap tayo ng taong mas nauuna ka pang ipanalangin. Alam niyo kung paanong mahal na mahal ko po ang Jael May Kawayan. Walang pagkakasakit ng mga anak ko na hindi ang Jael May Kawayan ang unang sumasaklolo at nagdadala sa ospital. Minsan may mga taping po ako, nasa ospital yung mga anak ko ang nagbabantay kapatiran. Wala po akong pag-confine sa ospital na hindi ang nag-ayos ng bills, nagpasok at naglabas sa akin sa ospital, nakipag-away sa nurse dahil mali ang pagkakapasok ng dextrose ko, kapatiran eh. Pero nasa kanila din naman yung minsan nasasaktan ako, minsan naiinis ako, minsan medyo napipikon ako. Pero kapag ka po ang iniisip ko, yung panahon ng paglilingkod, pipiliin ko pa rin magpatuloy na kasama kayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. For lack of guidance, nation falls, but victory is won through my many advisor. 3, become active at local church. 1 Corinthians 12, 12-31. Ito po yung body of Christ. Now you are the body of Christ and each one of you is a part of it. Kung gusto nating ma-develop yung mind of Christ, maglagay tayo sa pagdalo. Nating kalilimutan ang araw ng linggo. Hindi ako extreme, pero kung halimbawang mas malakas ang tawag ng linggo, at minsan nangihinayang ka sa konting sweldo, pagpalit mo na yung konting sweldo, sa kagalakang mararanasan mo ang Diyos paglinggo. Amen. Because if you seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sa mga bossing at hawak ang oras sa pagnenegosyo, mag-non-negotiable kayo. Nasabihin nyo, yung araw ng pagsamba ko sa Diyos, hindi kayang bayaran ito. Sapagkat yung mawawala sa aking pambayad mo, kayang 10 dobling ibalik ng Diyos sa buhay ko. Amen! Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Tumayo tayong lahat. Amen! Alam nyo ba, sukdulan ang kabutihan ng Panginoon. Yung goodness ng Lord ay hindi kayang sukatin. At yung isipang iyon ay punong-puno ng kabutihan, kaya hindi tayo pwedeng magtampo, magreklamo, o maglupasay sa negatibong pag-iisip. God is working. Be still. Panahon po ng pagyugyok at revival. Pag nagaganap ang revival, may mga nasasaktan, pero diretso lang. Kapag minsan mataas na yung achievements mo, mahirap nang itama. Kapag itinama ka ng konti, parang sobrang sakit na sa'yo. Pero yung mindset ni Jesus, servant siya. Mali o tama ang pagtatama sa'yo. Ang mahalaga, may tamang bulay ka, magbebenepisyo ako nito. Nung naalala ko noon, nung unang pagpapaanak ko sa Saloysoy, may napakagaling na hilot. Sikat sa Saloysoy yun. Nagpapaanak, walang gloves. Kutsilyo lang ang dala nun, tsaka gunting. Babanlian lang ho yun ng tubig na mainit. Grabing magpaanak. Nung minsan dumating ako sa Saloysoy, hindi pa ako lisensyado nun. Parang bumaba yung kanyang bituing walang ningning. Nireport ako, hindi naman sinasadya yung pagkakapanganak ko. Nanganak ko sa labas ng kalsada. May pinapaanak siya. Nasa tricycle, nung malamang ang anak ni Berong 5'6", at ni Rosang Bagoong, kumadro na yan. So lumabas po ako. Sa tricycle kami nagpaanakan. Nabalita yun sa buong Saloysoy.
Dire-diretso na yun, hindi ko matanggihan. Kumunik po ako sa clinic para okay. Pero yun yung unang-unang paninirang tinanggap ko. Grabe. Gusto ko siyang kausapin, sabi ko, gusto ko kayong makatuwang and in fact, gusto ko kayong maging mentor. Authentic pa rin po kayo kaysa po sa akin. Sobrang sakit na sirain yung pangalan mo. At gusto i-report ako sa Our Lady of Fatima College at muntik nang makarating. Tatanggalin ako sa Fatima nun. Kasi wala pa akong diploma, bigla ka nagpaanak. Bumaba akong piyansa ko nun, bumaba. May lisensya, may diploma ka na. Nagtatrabaho ka na sa ospital, tinatakbuhan ko yung pag sinabi ng doktor, sige, paanakin mo, nakaharap lang. Bumaba akong piyansa ko. Minsan nakakababa ng kumpiyansa ang mundo kung ano ang tingin sa'yo. Minsan yung pagtingin ng mundo sa'yo, pabababain niya ang pagtingin mo sa sarili mo para wala kang mas magawang mas maraming mabuti. Pero wag tayong pumayag doon. God is great. Puno ng kabutihan ng Diyos. Dumadaan man tayo sa parang yungib ng buhay at problema. May liwanag pa rin naghihintay sapagkat ino-orchestrate ng Lord ang magagandang bagay na inihanda niya sa'yo. Simulan natin ang awit sa katagang I love you, Lord. Kantahin nga po natin tong goodness of God. Hallelujah. Urabakaya rasandarabaси karabahay. Mga ka-FB, tayo po'y sumamba sa Panginoon. I love you, Lord. For your mercy never fails. For your mercy never fails me. All my days. All my days, I've been held in your hand. From the moment that From the moment I that I wake up until I lay my head. till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I will live in the goodness. Sabay-sabay po tayo. Let us enjoy worshiping the Lord. And all my life you have been faithful. In all my life. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am made, I will sing. oh, I will sing of the goodness. Minsan pa po. Sabay-sabay. And all my life you have been faithful. Sing it prayerfully. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the Napapapapaganda. goodness of Oh, hallelujah. your goodness is running after Let us me. worship the Lord. Jaya, Your may goodness kabayan. is running after, Oh, is running hallelujah. after me. We give you With my life praise. laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Hallelujah. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life Oh, you we have love you, been Jesus. faithful. We love you, Holy Spirit. We love you, All Jesus. my life We love you, have Father. been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will
of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Maikli lang pong panalangin, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Binuksan mo ang aming isipan. Tulungan mo kami na maisip po namin ang mga nais at kalooban mo. Huwag ka naming pangunahan sa mga panahong natatakot kami, nag-aalala kami. Huwag kaming mapush ng sitwasyon sa mabilisang desisyon. Huwag kaming madala ng mga bagay-bagay na gumugulo sa aming buhay para makagawa kami ng desisyon na hindi nais mo. Take full control of everything, Father God. Kung merong mang sakit at karamdaman sa aming pamilya na nakakagulo ng aming isipan at nag-aalala kami, Lord, we declare that you are a miracle working God. Kung meron man kaming problemang pinansyal na minsan di kami makafocus, Lord, iniisip namin to, Lord, you are our provider. You will supply all our needs according to your riches and glory. Kung may mga relasyon man, Panginoon, na minsan masakit sa isip, masakit sa puso, Lord, you are a God of peace. You are a God of love. Take full control of everything and may trust all unto you, Lord. Salamat sa umagang ito, bagong isipan sa paglilingkod sa iyo. We speak that there's gonna be a revival, Lord, in our lives, in our family, in this church. At sa oras na ito, tinitaas po namin sa iyo ang aming Holy Communion. Ginagawa po ito every first Sunday of the month. Sangkapan mo to ng iyong kapangyarihan at ilakip mo, Panginoon, ang pag-asang nagmumula sa iyo. Let there be healing, Lord, in all aspect of our lives. Let the spirit of forgiveness in all aspect of our lives, oh God. We thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Habang lumalakad po ang ating Asheret, let us worship the Lord. Oh Lord, you've searched me. You know my ways. Even when I fail you, I know you love me. I know you love me. And at the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. And you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Sa oras na ito, taas po natin ang tinapay. Panginoon, dinideklara namin na sa mga katawan mo na nabugbog, nasugatan, sa mga latay na tinanggap mo, kami ay pinagaling. Panginoon, dantay mo pong yung mapagpalang kamay sa lahat ng uri ng sakit, karamdaman na meron kami, maging sa FB Live, Lord, na mga nanunood. In the name of Jesus, we declare the healing anointing. You are a miracle working God. From the crown of our head, up to the sole of our feet, right now we declare the healing, Lord, in the name of Jesus. We thank you, O God, and we magnify your name. In Jesus' name, sabay-sabay po natin kainin. Panginoon, tinataas po namin sa iyong juice, simbolo ng iyong banal na dugo. We declare the spirit of forgiveness. No more condemnation, O God. Only conviction. Hindi kami pwedeng kondenahin ng kaaway sapagkat kami pinatawad mo na at nilinis ng iyong banal na dugo. Salamat po, dakilang Diyos. We give you praise and we give you honor. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat, dakilang Diyos. Inaangkin po namin ang tagumpay sa lahat ng area ng aming buhay. And we bring back all to you the glory, all the praises. In the mighty name of Jesus we pray, and everybody say, Amen!